para wala ka ng malokong iba kasi masakit talaga bilang amo na nagtiwala. Ipinatulfo ng isang sikat na influencer at CEO na si Rose Martin, ang dati nitong staff na binansegang si Freezer Queen, dahil sa umano'y pagtangay nito ng mahigit 1 milyong piso, mula sa mga negosyo ni Rose Martin. Lahad ni Rosemar, naging mabuting amo naman raw siya dito, binigyan ng mga benepisyo, subalit nagawa siya nitong lokohin. Nalaman na lamang daw ni Rosemar, na marami na palang nakuhang pera si Freezer Queen, o si Ethel Tumagay, nang makita ang screenshots nito sa GCash account history, ang mga pumapasok na pera, bilang bayad ng mga customer sa negosyo ni Rosemar. So, ayan, may nag-comment. So, paano ko daw ba nalaman? So, alam nyo, sabi ko nga, wala namang sikreto na hindi mabubunyag eh. Pagtagal na panahon, mabubunyag and syempre, pay the consequence. So, imagine nyo guys, January hanggang October, bago siya umalis sa akin, paldong-paldo siya. So, paano ko nalaman? So, simulan na natin sa simpleng pagdududa. Binigyan ko kasi siya ng 15,000 pang linis sa mga resort daw, like pambili ng mga tabo, timba, ganyan. And intay ako ng intay sa resibo. Sa binigay kong pera, wala siya agad may pakita. So, after 15 days ko pa nakuha. And kasabay no, pag abot niya ng resibo, is yung resibo sa opening nga ng Pamos Cafe dito sa Tagaytay, yung bago naming business, yung cafe namin dito. Kasabay nun yung nagpamili siya ng mga parang stocks dito, mga sa kape-kape, ganyan. So, 80,000 yun. So, imagine nyo guys, 15,000 plus 80,000 is total nasa 95,000. Ngayon, hinihingi ko sa kanya yung resibo. Ang sagot niya sa akin, Madam, abonado pa nga ako eh, wala nang sukli yun pa. Syempre, kailangan mo pa rin ibigay yung resibo kahit na abonado ka pa, di ba parang ganun. So, sabi ko sa kanya, akin na pa rin yung resibo. Kasi nga, inaano yan ng accountant, chine-check yan kasi inaano ko dun yung mga inaabot ko sa'yo. So, ngayon, after 2 to 3 days pa niya naabot, and grabe, sabi nga ng mga staff ko, kaya pala sobrang tense niya, nagkukwenta ng mga resibo. And meron dun sa mga resibo, petty cash na may bura. Alam mo, ang sagot pa niya, syempre, sa palengke, nagkakamali daw naman ng mga sulat-sulat yung mga tindera, kaya daw may bura-bura daw yun, yung mga resibo niya. So, hayain na nga. Ngayon, wala na tayong magagawa. Pinapaturo sa kanya, nalimutan na raw niya kung saan. Samantalang kakabili lang niya ha, hindi niya maturo. Tapos, ito na nga yung nangyari. Nung pagbigay niya ng resibo, magkahiwalay yung resibo ng 15K at ng 80K. Ngayon, basta parang, sabi niya kasi ano lang daw yun eh. 78,000 yung last, pero 80K ang alam ko doon. So, hayaan mo na. So, ngayon, ang total nung resibo nung pinagsama ni Ate Dayan, pina-compute ko, pina-total ko, is nasa 103,000. And ang binigay ko lang budget, guys, is nasa 95,000. So, parang abonado siya daw ng parang 10 to 14,000 something kasi may putal-putal yun. So, ngayon, pinatanong ko kay Ate Dayan. Ako yung nagmamando ha, ako na yung nag-uutos. Hindi niya alam. Sabi ko, Freezer Queen, ayan, di ko na babanggitin tunay niyang pangalan. Pero alam niyo naman na yun. Yun yung lagi kong tinatag. So, sabi niya ni Ate Daya, Freezer Queen, edi pala, 14,000 pala ang abono mo. Alam mo ang sagot? Ang sumagot siya ng, ikaw na bahala, te. Basta nandyan na lahat ng resibo. Like, parang grabe, diba? Umaasa siya na makukuha niya yung 14,000 na abono niya kuno sa akin, na marireimburse ko sa kanya. Ay, kung matinong kang tauhan, di sana sinabi mo kung may abono kang 500 pesos na, hindi, madam, 500, hindi Ate Dayan, 500 pesos lang yung abono ko or kuyari 1,000 lang. Imagine mo may normal bang tauhan na minimum ang sahod mag-aabono ng 14,000 ang hindi alam ng amo. Eh ako may ugali ako guys na kada may bibilhin, nahingi siya sa akin ng GCash. Sinesend ko or minsan direkta na dun sa supplier. Never na nangutang ako sa kanya. Never na pinag-abono ko siya. Kaya nagulat ako na parang, may abono ka 14,000. Parang yaman mo naman. Tapos nabalitaan ko, grabe niya kung ilibre sa SNR, papitsa-pitsa, yung bodyguard namin na crush niya, nililibre pa pala lagi pag nagprepresenta siya na maglilinis na parang magpupunta sa mga resort, bibili mga kailangan. Kaya pala gusto niya maghapon na kasama yung bodyguard namin. Nalaman ko ay crush pala. Kaya pala todo libre. Kaya pala, madam, punta ako sa mga resort mo, titingnan ko yung ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Nagulat ako, sabi ko parang ang sipag naman ito. Kaya natutuwa ako kasi nagprepresenta. Yung pala, nakaka-clickback na siya, lumalablay pa. Eh, yung bodyguard ko naman, syempre, matino naman to eh. Wala namang, hindi naman siya bet. And no choice nga lang kasi laging utos niya. Kaya pala laging nagtatanong sa akin eh, Madam, magpapadrive ulit ako kay Kuya ganito. Magpapadrive ako, punta kami sa mga resort. Pwede bang hiramin si Kuya ganito? Kaya pala puro yun ang nire-request niya. Ngayon ko lahat na pagtanto. And ayun nga, nalaman ko, grabe pala kung manlibre ng pagkain.
nagkakape-kape pa ata, naglilibre pa ng kape, ng lomi, ng pizza, kung ano-ano. Imagine mo. Tapos doon pa lang nagduda na ako. So sabi ko nga, kung hindi niya ako pinagloloko-loko nitong opening, hindi naman para pagdudahan ko siya ng sobra. So ayun na nga, nagtanong ako sa mga staff, tapos marami rin sa akin nag-send. Tapos ang kabilin-bilinan ko since day one, walang ibang pagsisendan kung ano man bukod sa account ko. Walang iba. Kasi nga may instances na ganyan na dati kong taga-asikaso ng resort, mga nakungupit nga rin sa mga bookings, ganyan. Ayun, yung pala nakakaloka. Hindi naman siya yung tauhan ko sa resort, pero nakakakupit pa rin siya. Hindi rin siya yung tauhan ko sa used items, pero nakakakupit pa rin siya. Hindi rin siya yung sasabihin na, alam niyo yung parang feeling na hindi naman siya dapat nakakakupit dun kasi nga hindi siya dun. Yung pala nga, kaya pala, tinatakot niya yung mga staff na wag magre-report sa akin dahil siya daw ang manager. Siya na raw ang bahala mag-report sa akin. And pinakang huli na ano niya bago siya umalis sa akin is yung may booking pa pala sa resort na nagbayad din sa kanya. At nakakaloka pa guys, hinihingan pa niya ng corkage fee nang wala akong alam. Nung gabi, nagsabi siya sa akin, hingan daw niya ng corkage yung parang pag nag-early in. Eh okay lang naman kasi early in, 'di ba? Kasi nga parang ang dapat parang ang pasok ng customer is 12 pa. Ay, 2 ata or 12, di ko maalala. Parang maaga ata, 8 AM ata. So para pambayad ko ng OT ng staff. Ang point doon, hindi sa akin napunta yung ganon. Hindi nga rin na-report sa akin na may natuloy pala na nag-book na ganyan. Kinihingan pa niya ng corkage fee yung pagpapasok ng speaker. Grabe, sabi ko, grabe na. Napaka-hustler na talaga. Na to the point na lahat ng pwedeng pagkakitaan. Ultimo yung excess na pera dito sa Pamus Cafe. Kinuha din niya yung 1,500. Ngayon lang nag-report sa akin yung kahera. Kasi nga grabe niya kung takutin na siya daw yung manager, kanang kamay. Anytime daw na gusto niyang paalisin kahit sino. So ayun guys, janitor po siya dati sa Our Mansion Tagaytay. And ginawa ko lang siyang runner ngayon. And hindi ko alam kung ganun pala yung pinagkakalat niya na manager daw pala siya. Kaya pala yung mga staff namin takot na takot sa kanya. Sabi ko, grabe ang tindi, napaikot niya kaming lahat. So hindi niyo ako masisisi na hindi ko siya pinagdudahan. Kasi nga hindi siya yung tagaan sa resort. Hindi siya yung tagaan sa used items. Pero guys, sa kanya pala lahat sinesend. And ngayon pinapasend ko yung transaction history niya. Talagang hindi siya guilty. Alam mo guys, nag-send. May reference number, may account kung sino nagpasa, kung kanino pumasok, ganyan. Pero yung amount, hindi niya pinakita, nakakrop yung picture. And sinabi ko, ba't di kita yung amount? Alam niyo sagot sa akin, ganun daw kasi pag nag-request ng transaction history, daw kita yung amount. Ginagawa pa akong bata. Sabi ko ako, nag-sorry sana siya sa akin, kahit kalahating milyon halos yun, baka napatawad ko pa siya. Pero hanggang ngayon, ang palusot niya, hindi lang daw niya ako inaabala. Lahat daw ng pera na yun, pinambayad daw niya sa kung ano-anong expenses. Anong expenses? Lagi ngang hingi sa akin yun ng pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan. Ako lahat yung nagsisend. So, ayun, yun pa rin. Pinangangatawanan pa rin niya na lahat daw yun is, sabi ko, kung may kita palang ganyan, ba't hindi mo nire-report sa akin? Alam niyo yung sagot sa akin para hindi na raw ako maabala. Sabi ko, wow, ibig sabihin pala yung halos kalahating milyon na pera ko dapat. Ikaw na pala bahala mag-budget kung saan mo ibabayad. Nang hindi ko alam na kumita pala ako ng ganun. Na hindi ko alam na may mga binabayaran kang kung ano-ano. Tapos yung resibo, hindi mo rin ina-update sa akin yung mga binayaran. May time na nag-update siya, guys. Nung panahon pa ni Kopong-Kopong. Matagal na ba? Nagre-report naman nung umpisa. Tapos, syempre, kulang-kulang yung report niya. May mga patalsik nga, yung parang katulad niyan. May mga ultima yung freezer, di ba? Na wala na pala dun sa property namin. Di ko pa alam. So, may mga ganun siya. May nire-report siyang onte. May hindi. Tapos may time pa na parang may pera sa kanya. Sabi niya sa akin Ma'am, may ganito sa akin. Pambayad ko ng expenses, babawas daw siya. Sabi ko, sige, okay lang, bawas mo. Nire-report niya sa akin parang benta sa freezer like 60,000, maraming freezer kasi yun. Parang minus-minusan. Tapos parang yung putal, kinuha ko na yung cash na, kasi tapos na yung mga expenses. Ngayon, ang palusot niya, dahil inuohan ko pala siya isang beses, ginanon na lahat ng pera na parang pambayad na raw lahat ng expenses. Kaya ang mindset ko, hindi kumikita. Kasi kada tinatanong ko, asa ng daily report, ang sasagot niya sa akin is, Madam, wala namang kumikita. Hindi naman, wala namang bumibili ng mga used items mo kasi nga namamahalan. Sabi ko, okay lang naman kahit walang bumili kasi hindi ko naman yan rush na rush binebenta. Kung may bumili lang, ay di go, pwede ko naman ipangregalo ka mo yan sa Christmas party ng mga staff. Ganun yung sagot ko sa kanya sa Christmas party kung kani-kanino. So, ayun, nakakaloka. Hindi pa rin ako makapaniwala na napaikot-ikot ako ng ganun ka, So, sa mga nagko-comment dyan na parang,
wag ko na raw i-post kasi kawawa naman daw yung anak, madadamay daw, mapapahiya daw sa mga kaklase, ganyan. Kasalanan niya ng nanay nila siguro. And siguro, kailangan ko rin talagang i-expose yung kalokohan niya dahil grabe, sobrang hustler. Plus, para wala na mabiktimang ibang tao. Plus, yun nga, kakasuhan ko rin syempre siya para mabulok siya sa kulungan. Kasi mali talaga yung ginawa niya, guys. And sobrang lala talaga. Kumbaga, lahat ng business entity ko, balak niyang kupitan, balak niyang magna cum laudehan. And sana nga, umamin na lang siya sa akin at nag-sorry. Ang daming tao, ang dami kong staff before na nagganon din sa akin, na nangupit din, pero umamin. Yung isa nga, parang may sakit daw siya, may HI kineme. So, ayun, pinatawad ko pa rin. Binigyan ko pa ng additional pera kahit na kinupitan na ako. Pero yung ganyan na hindi marunong umamin sa pagkakamali, palusot-palusot pa. Sa korte ka na magpakita ng mga ebidensya mo. Ganun na lang talaga siguro.